Alam naman natin mga kapatid na ang buong South China Sea ay inaangkin ng China at tinuturing nila yan ay kanilang teritoryo. Ngayon, ito'y isang hamon sa kanila, no? Dahil mga miyembro ng NATO, mga miyembro na ng NATO o yung North Atlantic Treaty Organization, magsasagawa rin ng Freedom of Navigation patrols sa South China Sea. Tila ba ito'y hamon sa China, mga tol, no? Ang tanong, papalag kaya ang China pag nakita na nilang naglalayag ang mga barko ng NATO rito, no? At abang naglalayag, mga kapatid, ang mga barko ng NATO, patuloy naman ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga ginagawa nating pagsasanay, no? Kasama na diyan mga kapatid ang iba't ibang bansa tulad ng Japan, Amerika, South Korea at mga kapanalig pa natin, di ba? Kabilang daw dito mga tol ang kabubukas lamang na kamandag exercise kung saan gagamitin mga tol yung Nemesis. Alam nyo na yun, yung missile system na yan ng Amerika. So eto, panoorin natin tong balitang to mula rito sa 24 oras. Siyempre, magbibigay na ulit tayo ng reaksyon. Bilang mga Pilipino, samahan ninyo ako dyan mga tol. At siyempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Papalakas ng depensa ng Pilipinas sa West. Patuloy ang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga pagsasanay kasama ang iba't ibang bansa. Kabilang na riyan ang kamandag exercise na binuksan kanina kung saan isa po sa mga gagamitin ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis missile ng Amerika. Nakatutok si Chino Gaston. Sa mga darating na buwan, hindi lang Amerika, Japan at Australia ang magsasagawa ng Freedom of Navigation Patrol sa South China Sea. Ayon sa Philippine Navy, darating din ang mga miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Oh, grabe, no? Darating na rin pati mga NATO. So hindi lang Japan, Australia, Amerika, Pilipinas ang maglalayag dito sa South China Sea. Doon pa nga lang sa mga bansang yun, bad trip na yung umaangkin sa buong karagatan na yan eh. Paano yan, no? Pati mga NATO darating na rin. O ano ngayon? Samahan ng mga bansa sa Europa at North America na nabuo pagkatapos ng World War II. Pangungunahan ang Operation HIMARS ng isang British aircraft carrier na layong ipakita ang kahandaan ng alyansa na suportahan ang mga kaalyadong bansa sa rehiyon kagaya ng Pilipinas. Dito ngayon masusubukan kung gaano kasiga mga tol etong China. Kasi inaangkin nila yung buong South China Sea eh. 'Di ba? Tinuturing nila ang kanilang teritoryo. Wala silang pakialam doon sa legitimacy, wala silang pakialam doon sa batas karagatan. Kahit na sinasabi ng UNCLOS mga tol na etong mga bansang to na nakapalibot sa South China Sea may tiga to 200 nautical miles exclusive economic zone yan kung saan may mga jurisdiction yung mga bawat bansang yan at may karapatan yan doon sa mga nasasakupan nilang 200 nautical miles. Katulad na lang halimbawa ng bansang Pilipinas. Alam naman natin mga kapatid, yung lagi nating ipinaglalaban dyan. Yung ating karapatan, yung ating freedom of navigation dyan, yung tipong maglalayag tayo sa loob ng exclusive economic zone natin nang walang nanghaharas. Walang bumubuntot, walang nangwa-water cannon, walang nang babangga, which is kakapangyari lamang nitong nakaraan kung saan dito sa may Pag-asa Island o malapit sa Pag-asa Island mga kapatid, yung barko ng BFAR, winater cannon ng barko ng China tapos ginit-git niya. Which is dapat hindi natin nararanasan yan sa loob ng exclusive economic zone natin dahil may karapatan tayong maglayag dyan. Pero since nga ang China ay isang bully, na pagtapos nila mambuli, ibabato sa atin yung sisi at sasabihin nilang tayo pa daw ang bumangga sa kanila. O ngayon, eto malalaking barko ang darating mga kapatid, no? Hahamunin sila. O sige nga, pigilan nyo nga kami sa paglalayag namin. Diba magsasagawa ng Freedom of Navigation mga kapatid ang mga miyembro ng NATO, malalaking mga bansa to. Tingnan natin mga tol kung magagawa ba nila yung ginagawa nila sa mga barko ng Pilipinas. Sa ngayon, regular na nagpapatrolya kasama ng Pilipinas sa dagat at himpapawid ng Philippine Exclusive Economic Zone ang mga barkong pandigma at mga military aircraft ng US, Japan, Australia at UK. Yan o, ito hindi nila kayang galawin tong mga to. Yan o, mga barkong pandigma at military aircraft ng US, Japan, Australia at UK. Kasama ng Pilipinas sa regular na pagpapatrolya sa EEZ. Pag nagpapatrolya tong mga to, wala kang makikitang
Wala kang makikitang mga epal eh. Wala kang makikitang mga barko ng China na mga water cannon, manggigit-git, mga tol. Nandun sila mula sa malayo, nakamasid lang. Hindi sila makaporma, hindi sila makakilos, hindi sila makagalaw. Nanginginig yung mga nila, mga balls nila dyan. Samantalang kapag ang Pilipinas lang mag-isa naglalayag, 'di ba? Etong nakaraan, 'di ba, yung atin ito coalition, 'di ba? Yung barko sinasakyan nun, mga tol, binuntutan yun ng mga barko ng China. Bibigyan din natin ng reaction video. No? Diba ganun sila kaangas? Pero kapag etong mga barkong to ang naglalayag, wala. Doon sila mula sa malayo. Di sila makalapit. Diba? Layo nila. Bahagi rin ng pagpapatibay ng pagdepensa sa Pilipinas ang Kamandag 0925 na formal nang binuksan kanina. Mahigit 4,000 US at Philippine Marines ang sasabak sa military exercises sa North Luzon at Palawan. Gagamitin rin sa pagsasanay ang US Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis na sandata laban sa mga warship. We'll be using sandata laban sa mga warship. Lahat naman ng sandatang ginagamit ng US na dinadala rito sa Pilipinas, mga kapatid, no, yan ay tinututulan at laging inaalmahan ng China. Basta US-made weapon, katulad na lang halimbawa ng Typhoon, yan, Nemesis. Tapos yung plano ng Pilipinas, mga tol, na bumili ng F-16. Lahat yan, inalmahan, walang hindi inalmahan ng China dyan, mga tol. Ganun sila ganun sila kumbaga allergic sa mga weapon system ng US, 'di ba? Ngayon nga, 'di ba, inaalmahan nila maging yung defense system ng US na plano ni Trump na Golden Dome, inaalmahan din nila 'yon. Dati ang umaalma lang doon Russia, China, ngayon dumagdag na pati North Korea, mga tol, umaalma na rin. North Korea, sila yung mahilig magpakawala ng mga ballistic missile, 'di ba? Kasi nga ang gusto nila, yung ballistic missile na papakawala nila aabot sa US, 'di ba? Yun ang trip ng North Korea. Nalaman nilang magkakaroon ng US ng Golden Dome. Aba, umaalma si Kim. So tuloy na muna natin 'to. The Nemesis also to again be able to learn, no, and sustain what we did in the past Balikatans. There will be simulations, and at the same time there will be a live fire during the counter landing exercise. And I would argue that it truly enhances the archipelagic coastal defense concept for the Philippine Armed Forces and really moving forward in modernization. The ARDB, Amphibious Japan Rapid Deployment Brigade, we participated the boat training from the sea to the beach, and then medical training with the U.S. Marine Corps. Kasama rin Malamang kamot ulo na naman ng China rito habang pinapanood nila nakanantong Pilipinas na to. Ang kukulit. Sabi na kasing amin yan, ang kukulit eh. Imbitan ng iba't ibang mga bansa eh. Nagdudulot lang ng gulo tong Pilipinas eh. Malamang gano'n na sinasabi ng China. Ito talagang Pilipinas, punot dulo ng gulo eh. Imbis na tanggapin na lang nila na amin tong South China Sea. Ginigiit pa rin nila yung karapatan nila eh. Harasin nga natin ulit sa susunod. Akala naman nila, makukuha lang nila yung Pilipinas sa braso-brasong ginagawa nila. Oo, hindi pumapalag ang Pilipinas sa mga pambabraso ng China. Kasi hanggat maaari, mga kapatid, talagang hindi natin ma-escalate pa yung tension. Kaya nga nagmumukha tayong duwag eh. Pero hindi naman yung mga tola, kasi sumusobra na minsan ng Pilipinas sa pagiging mabait eh. Mabait nga ba tawag doon? Diba? Yung tipong mga pagbangga sa atin, pag water cannon, pagpasok ng mga barko ng China rito, hindi man lang natin napapalaya. So kaya hindi man lang natin na ipagtatabuyan. Minsan oo, nagagawa natin, pero talagang kulang eh. Pero eto sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, na nag-iimbita ang Pilipinas o nagkakaroon tayo ng mga kaalyadong mga bansa para protektahan yung ating soberanya o para ipakita sa China, mga tol, yung freedom of navigation na tila baga hindi nag-e-exist din sa kanila, na ipapakita ng Pilipinas na talagang committed tayo. Diba? Yung commitment natin para igiit yung ating teritoryo at hindi natin tinatanggap kailanman, no, yung narrative ng China na kanila yan, buong buo yung kanila. South China Sea, kanila yan. Kahit sabihin nilang kinikilala ng buong mundo ang pangalang South China Sea. Oo, pangalang South China Sea kinikilala ng buong mundo, pero hanggang dun lang yon. Hindi kinikilala ng buong mundo na ang South China Sea teritoryo ng China. Dun sila nagkakamali.
'Di ba? Kaya nga tignan mo, pati NATO mga tol magsasagawa ng freedom of navigation patrols sa South China Sea. 'Di ba? Freedom of navigation kasi international waters yan eh. 'Di ba? Walang bansa dapat ang nagmamay-ari diyan. Sa exercise ang mahigit 100 Marines ng Japanese Self-Defense Force, mga sundalo ng South Korea at United Kingdom. Para sa GMA. 'Di ba? Ayan na. Gaano kayo kabuli? Gaano kayo kaangas? O sige nga, tingnan natin. Bilang mga Pilipino, mga kapatid, ano ang masasabi mo dito sa balitang pinanood natin? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.